Joaquin? Nagangat ng tingin si Joaquin sa tumawag sa kanya. Nasa hotel siya ngayon, isa sa kumpanya na pag-aari niya. Nasa opisina siya at hinihintay si Stella at saka si Sebi. Pagkatapos na nangyari sa pananakot sa kanyang asawa, ay naisipan niya na dito muna mag-ian niya para mas mabantayan. Kinailangan kasi siya ngayon sa hotel. Si Wax ang pansamantala na nag-asikaso sa Asian Builders. "What are you doing here?" Nagtaas ang boses niya sa pagkainis pagkakita kay Erica. She is wearing a ruched dress. Hapit-napit sa katawan na hindi nito karaniwang inaayos. Litaw na litaw ang hubog ng kanyang katawan at kaputian nito sa kulay burden ginakulay ng dress ng suot. Nakamakeup din ito at ayos na ayos ang buhok na bagong kulay. Napalunok si Joaquin sa nakitang ayos ng dating kasintahan. Ibang-iba na Erica ang kaharap niya. Isinarito ang opisina ng kanyang pintuan at naglakad ng dahan-dahan palapit sa kinaroroonan niya. "I came here for you. I want us to talk." Buong tapang nakapag-usap ni Erica kay Joaquin. Tumayo si Joaquin. "I don't wanna hear." She cut him off. "Oh, come on, Joaquin. You know that we need to talk." Umupo si Erica sa katapat na upo ni Joaquin. She crossed her legs. Nasundan iyon ni Joaquin ang tingin sa ginawa ni Erica. Bumalik na siya sa pagkakaupo sa swivel chair habang nakamasid lang sa dalaga. "What do you need?" Malamig niyang tanong sa dalaga. He glanced at his wristwatch. "I just want to clear my name. My mother's company. Wala kaming kinalaman sa problema mo sa kumpanya mo. So please, Joaquin, tigilan mo ng pagpapaimbestiga sa kumpanya ko at pagbibintang mo." Nalaman ni Erica ang ginawa ni Joaquin dahil may isa siyang kliyente na nagsabi na pilit siyang tinatanong kung sino nag-utos na mag-back out ito sa pagpapagawa niya ng bahay sa kumpanya ni Joaquin. Ilang beses niyang nakakarinig na may ganun nangyari sa Asian Builders pero binaliwala niya iyon. Nakapokus siya sa pagtulong sa mami niya para makalimutan si Joaquin. Gusto niyang i-distract ang sarili sa kahit anong pag-isip sa binata. Alam kasi niya na walang patutunguhan ang patuloy na mahalin si Joaquin. Pero hindi niya kayang manahimik sa mga bali-balita na may kinalaman siya o ang kumpanya nila sa unti-unting pag-alis ng mga clients at investors ng kumpanya nito. "I have proof. Ang mami mo may kagagawa ng panira sa kumpanya ko at huwag mong sabihin hindi mo alam." Binuksan niya ang drawer at nilabas doon ng isang folder. Pabagsak niyang inihagis iyon sa harapan ni Erica. "See for yourself." Turo niya sa folder. Kinuha yun ni Erica at saka binasa. Nagulat siya dito. Hindi niya alam ang bagay na iyon. Once again, Barbara denied it on her. Imbes niya tinanong niya at ang kanyang mami, ngunit panay ang tanggi nito. "You look surprised?" Hindi pa rin nagbabago si Tita Barbara. "Pero, hindi magagawa ni mami to. May naninira kay mami, sa amin for sure, at kami ang pinapalabas na masama. Kaibigan mo ako, Joaquin. Hindi ko magagawa ang mga bagay na binibintang mo sa akin. But your mother did. Siya ang may kagawa ng lahat ng gulo sa kumpanya ko. I'm thinking, kung pati sa pananakot sa pamilya ko, siya rin ang may gawa." He glances Joe. Iniisip pa lang ni Joaquin ay napupuno na siya ng galit kay Barbara. He knew that Erica is innocent pero ang mami niya ay hindi. Hindi pa rin naman niya nasisiguro kung may kinalaman din ito sa pananakot sa asawa niya. "Anong ibig mong sabihin na pananakot? Hindi ko lang sinasabi mo, Joaquin. Pero hindi kayang gawin ni mami yan. Nagkamali siya noon na mahalin ang daddy mo. Pero pinagsisihan niya yun. Nakita mo ng ebidensya? Hindi ka pa rin ba naniniwala? May nagpadala ng regalo sa asawa ko at patay na pusa ang laman ng regalo." Naikuyom ni Joaquin ang kamay sa inis sa dalaga. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang alisin ang galit
na nararamdaman niya rito, lalo pa at hining ng kanyang asawa na magkaayos sila bilang kaibigan nito. So, iniisip mo na kayang gumawa ni Mami ng ganun sa asawa mo? You are insane, Joaquin. Sa palagay mo, bakit naman gagawin ni Mami yan? Joaquin, nagkamali si Mami. Pero hindi niya kayang gawin ang binibintang mo sa amin at sa kanya ngayon. Taas noo at tumayo si Erica habang nakatitig kay Joaquin. Aalis na ako. Sana tigilin mo ng kumpanya namin. Again, wala kaming kinalaman sa nangyayari sa kumpanya at sa pamilya mo, Joaquin. Paalam ni Erica kay Joaquin bago pumakbang palabas ng silid. Kapag napatunayan ko na may kinalaman si Tita Barbara sa lahat ng gulo na dinala sa pamilya ko, I swear, Erica, pagbabayaran niya yon. Lalo na kung may mangyayaring masama sa mag-ina ko. Nilingon ni Erica si Joaquin at matagal niyang tinitigan ito. Sa ganung tagpo sila naabutan ni Stella pagkapasok sa loob ng opisina. Nagpalipat-lipat ang tingin si Stella kay Erica at Joaquin. Bahagya siyang nagulat sa ayos ni Erica. Natingnan niya ito mula ulo hanggang paa bago dahan-dahan na lumapit. Agad namang tumayo si Joaquin at lumapit sa asawa. Pinulupot ang kamay sa bewang ni Stella kaya nasundan iyon ng tingin ni Erica. She was hurt seeing Joaquin and Stella together. Akala niya noon ay kaya niya maging masaya para sa dalawa. Noong una ay pinipigilan niya ang sarili at totoong masaya siya, pero nung umalis si Stella at nakita niya kung paano saktan si Joaquin, aminin man niya sa sarili ay nasaktan din siya. Pinilit niya maging kaibigan para rito dahil mahal pa rin niya ito. May parte sa puso niya ang umasa na mamalulit siya ni Joaquin. And that time, kaya na niyang ipaglaban ang pagmamahal niya. Pero bumalik si Stella. Isinantabi niya ulit ang nararamdaman dahil iyon ang tama. Pero kahit anong gawin niya, ay mahal na mahal niya pa rin ito. Hi, Stella. Tipid nang umiti si Erica. Nginitan din ni Stella si Erica kahit nagalangan siya dahil hindi niya inaasahan na makikita ang dalaga sa opisina ng asawa. Hi, tipid niyang tugon. Mauna na ako? Nasundan ng tingin ang kalalabas na si Erica bago ito binalik ang tingin sa asawa. Hinagka ni Joaquin sa labi ang asawa. Where's Sebi? Tanong nito habang napapalibot ang braso sa bewang ni Stella. Nasa taas na. Nakatulog kakalaro habang nasa biyahe. Hindi kasi siya nakatulog kanina. Muli siyang hinigan sa loo ng kanyang asawa. Anong ginagawa ni Erica dito? Nagkausap ba kayo ng maayos? Aminin man ni Stella sarili ay nakaramdam siya ng pagsiselos na makitang harapan na magkasama sina Joaquin at si Erica. Alam niyang hiniling ito sa asawa na magkahis na ang dalawa, pero iba pala kapag nakita niya mismo magkasama at magkausap ang dalawa. May parte sa puso niya ang ayaw niya makita sa ganung sitwasyon ulit ang dalawa. Pero may tiwala sa kanyang asawa. Pero hindi niya maalis ang selos, lalo na sa ayos kanina ni Erica. Minsan itong minahal ang kanyang asawa na naging dahilan ng matagal nilang pagkakawalay. Hindi niya maintindihan kung bakit may kaba na nararamdaman siya. Stella wore a two-piece bikini. Nasa itas pa si Joaquin at susundan lang sa kanila ni Sebi. Pagkagising ng anak niya ay nagmerienda lang sila at pagkatapos ay nagiya na si Sebi na mag-swimming silang dalawa. Hindi pa malaki ang tiyan niya kaya nagagawa pa rin niya ang magsuot ng ganon. Ewan ba niya, pagkakita niya kay Erica kanina ay nakaramdam siya ng kakaiba kaya sinuot niya ang two-piece na dala niya. Balak niyang patungan iyon ng chiffon cover-up dress. Pero dahil sa nakita niyang ayos ng dalaga kanina, ay nakaramdam siya ng inis at selos. May ilang laki na papatingin sa kanya at hindi naman yun yung pinapansin dahil busy lang dalawa ng kanyang anak. Iniisip niya dahil marahil ang pagbubuntis kaya siya nakakaramdam ng inis sa dalaga.
Ayaw naman palakihin ang nararamdaman na iyon dahil mabait si Erica sa kanya. Tinulungan siya nito sa pagpapaopera sa tatay niya noon. "Daddy?" Sigaw ni Sebi nang mapansin nito na palapit sa kinaroroonan nila. Nakasuot ito ng pang-swimming. Hinalikan ni Joaquin ng anak bago ito nagpatuloy sa paglalangoy at paglalaro na rin dahil may dala-dala itong laruan. Magkasalubong ang kilay ni Joaquin na lumapit sa asawa. Hindi niya nagustuhan ang ayos nito, lalo na at agaw pansin ito sa mga kalalakihang naroroon. Makinis at maputi ang kutis ni Stella, balingkinita ng katawan. Kung hindi mo nga lang siya kilala, iisipin mo na dalaga pa ito. Agad na pinalibot ni Joaquin ng kamay sa katawan ng asawa. "You're damn hot, hon." Bulong ito sa tenga ni Stella habang dinidikit ang sarili sa asawa. Nakaramdam si Stella ng pag-iinit ng katawan sa ginawang iyon ni Joaquin. "Joaquin, mamaya na." Saway niya nang masinapit siya nito palapit sa katawan at may panggigigil na niyakap siya mula sa likuran. Sumiksik din ito sa leeg niya. Natatawa at napapalig nilang si Stella sa naisipahiwating ng asawa. Abalang anak nila habang binabantayan ng yaya nito. "Dapat ako lang nakakita nito, Han." Saad ni Joaquin sa bihalik sa kanyang liig. Nakikiliti si Stella sa ginagawa ng asawa dahil nagiging PDA na sila. Hinampas niya ito ng mahina sa kamay dahil naroroon ng anak nila. "Joaquin?" Tanong niya upang pigilan ito sa ginagawang paglalandi sa kanya. Kahit nagugustuhan niya ang ginagawa ng kanyang asawa, ay ayaw naman niya na magmukhang PDA silang dalawa. "Yes, son," sagot nito habang dinadampian ng maliliit na halik ang balikat niya. Mabuti na nga lang at nakalubog sila sa tubig dahil nararamdaman niya ang tumitigas na pagkalalaki ng kanyang asawa. Nabubuhay rin ang kakaibang init sa katawan niya. Humarap si Stella sa asawa habang nanatiling nakakulong siya sa mga bisig nito. "Joaquin? Anong ginawa dito kanina ni Erica?" Tanong niya sa asawa dahil kanina pa nagumugulo sa isipan niya. Bumuntong hininga ito bago siya sinagot. "Tinatanggi ni Erica na may kinalaman sila sa paninira sa kumpanya ko. At ipinagtatanggol pa niya si Tita Barbara. Parang wala lang sa kanya ang ginawa noon ng mami niya sa amin." Nakagat ni Stella ang kanyang pangibabang labi. Ibang naging dating nang sinabi ni Joaquin sa kanya. Pakiramdam niya ay tinutukoy ni Joaquin ay ang paghiwalay nila ni Erica. Bakit ba parang biglaan naging apektado siya sa presensya ni Erica? Nagkausap na sila na maayos dalawa. Alam niya kung hindi na magitan si Barbara at Alfonso noon ay may pamilya na marahil sina Erica at Joaquin. Iyon ang isang bagay na hindi mawawala sa isipan ni Stella. Ang mag-alala at mangamba sa kung anong pwedeng gawin ni Erica. Dahil sigurado may parte sa puso pa rin ni Joaquin ang espesyal na pagtingin sa dating kasintahan. Kahit na sinabi sa kanya ni Erica na matagal na siyang mahal ng asawa niya, ay may parte sa isip at puso niya, diskumpiyado pa rin. She witnessed how Joaquin loved her. Kung ilang beses pinumukha sa kanya noon ni Joaquin na si Erica ang mahal niya. Hindi naging madali ang pagsasama nila noon nung nagsisimula pa lamang. She stayed with him kahit alam niya simula pa lang ay masasaktan siya. That's how he loved her husband. Kaya ngayon, seeing Erica change, hindi niya mapigilan ang sarili na mangamba. Pero alam niya na mahal siya ng kanyang asawa. Sila ng mga anak niya ay mahal na mahal ni Joaquin. Itinaas ni Joaquin ang mukha niya. "Han? Nagsiselos ka ba?" Tanong ni Joaquin nang mapansin ang biglaang pananahimik nito at tila malalim ang iniisip bigla. "Ha?" She shook her head. Nahiya siya bigla sa kanyang asawa. Hindi. I'm sorry. May iniisip lang ako." Pagsisinungaling ni Stella sa kanyang asawa.
Alam niya na hindi niya dapat pagsilosan si Erica dahil matagal nang tapos ang sa kanila ni Joaquin. Alam niya na mahal siya ng asawa at ipinaparamdam nito sa kanya kung gaano sila kamahal nito. She wrapped her hands around his neck and smiled. I love you, Joaquin. Mahal na mahal kita. Buong pusong saad sa kanyang asawa. Naging emotional siya bigla. Bumaba ang mukha ni Joaquin para halikan sa labi si Stella nang buong puso naman itong tinanggap ang kanyang halik. I love you too, Han. Let's go to our room. Yakang nito sa kanya na umakyat na sa kanilang silid. Mapupungay ang mga mata niya na tumango kay Joaquin. Hindi rin naman niya pinigilan ang kanyang sarili. Binili ng dalawang anak sa yaya nito at papunta rin daw si Clara sa hotel. Hindi naman umiyak o nagpumilit si Sebi na sumama sa kanila dahil abala ito sa paglalaro sa pool. Pagkapasok pa lang sa loob ng silid ay agad na siniil ni Joaquin si Stella ng halik sa labi. Mapusok ito at pinangko niya ang asawa habang patuloy sila sa paghalikan. Maran niyang ibinaba sa kamang asawa at buong pagmamahal na tingnan ito. Lalong nakadagdag ng pananasa si Joaquin ang kabuuan ng asawa nito sa suot na kulay pula na two-piece. Ang sexy nitong tingnan sa ganong suot. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ito nagsuot ng ganon, gayong hindi man ito nagsusuot ng sexy na damit. You're beautiful, my wife. Saad niya bago binaba inabot ang labi nito para halikan. Mainit at tunugo ni Stella ang bawat halik ng kanyang asawa. Mainit at mapusok. Mapaghanap ang bawat halik na iyon. Nag-angat ng katawan si Joaquin upang hubarin ang suot na basang short at brief at inihagis sa kung saan na lang. Mataman at tinitigan ni Stella ang tayong-tayong pagkalalaki ng kanyang asawa. Napangisi si Joaquin nang mapansin ang pagtitig ni Stella sa pagkalalaki niya. Her eyes is full of lust and desire, and so is he. Muli niyang binaba ang mukha upang muling hagkan ang asawa sa labi. She kissed her back aggressively. Naging malikot na rin ang kamay ni Joaquin na humahagod sa buong katawan ni Stella. Binaba niyang halik sa leg nito pababa sa kanyang dibdib. He unhooked her bra and threw it on the floor. Damn it! Napasabot na lang si Stella sa buhok ni Joaquin nang maramdaman nito ang mainit na hininga nito sa kanyang dibdib. He groped her breast and latched his mouth on one nipple and pisted on it. She arched her back to give more access on her breast. She wanted more. The heat of their bodies is more intense. He sent stroking her one breast while he sucked the other. He alternately massaging and sucking her breast like a hungry baby. Mas lalong napapaliyad si Stella habang malakas ang pakawalan ng ungol sa ginagawa ni Joaquin sa magkabila niyang dibdib. Joaquin? She gasped loudly when he lowered his kisses down to her private part. Tinanggal na nito ang huling saplon ng katawan na nagtatakip sa kanyang pagkababae. He plunged his head into her folds and licked savagely. She can't contain the sensations he's feeling. Sobrang nagiinit na. She reached orgasm. Nangihina siya na napakapit kay Joaquin nang umangat na ito at pumatong sa kanya. Another sensation she had when she felt the tip of the cock on her core. Muli siyang inalikan sa kanyang labi. Kapwa sila pawisan sa init na nararamdaman nilang dalawa. He moved on her top in slow pace. Kaya mas lalo siyang nasasarapan sa ginagawa nito. Hindi na siya nakapagpigil. She needs him more. She encircled her legs around his waist at sumasabay na rin siya sa paggalaw ni Joaquin. Mas lalo nakadagdag ng intensidad ang ginawa niyang iyon. Mas dumin pa ang paglabas-pasok ni Joaquin sa kanyang pagkababae. Mas bumilis at may panggigigil na rin. I'm coming, Han. May di nitong saad at tila nahihirapan. She's coming too. She clenched her cock against wall. They both moaned loudly, gasping on air. Bumilis ng bumilis ang paggalaw nito sa kanyang ibabaw hanggang sa naramdaman niya ang pagsabog nito sa loob-looban niya. Nangihinang bumagsak si Joaquin sa ibabaw niya.
Sobrang pawisan. Hinayaan na lamang niya ito at saka niyakap. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang asawa. She loves him so much. I love you, Joaquin. Saad niya kasabay ng paghalik niya sa pawisan nitong buhok. Nag-angat din ito ng tingin sa kanya. Mahal na mahal din kita, Stella. Lumapit si Clara kay Stella at ginagap ang kamay nito. Iha, kumusta ka na? Tanong nito sa kanya pagkatapos nilang kumain ng tanghalian. Hindi na siya kagabi nakababa dahil sa sobrang pagod. Buong gabi halos inangin siya ni Joaquin kaya kaninong umaga ay nahirapan siyang bumangon dahil masakit pa ang katawan niya. Isa pa, nahihilo siya tuwing umaga. Hinaya naman siya ni Joaquin na tanghalian na bumangon. Pinadalhan lang siya kanina sa room nila ng breakfast niya. Si Clara ang nagbantay sa apo niya. Binili ito ni Joaquin sa kanyang mami na siya munang bahala kay Sebi dahil nagpapahinga ang kanyang asawa. Hindi lang kasama si Alfonso dahil ayaw pa rin ito kausapin ni Joaquin. Masama pa rin loob niya rito. Ma'am, maayos naman po ako. Nahihilo lang po ako madalas. Mabuti naman, iha. Stella, I hope you can convince your husband to talk his daddy. Matagal lang pinagsisihan ni Alfonso ang ginawa niyang pagkakamali noon. Nagbago na siya, iha. Tipid nang umiti si Stella. Ma'am, susubukan ko mong kausapin muli si Joaquin. Ilang beses na kinuusap ni Stella ang asawa na kausapin at patawarin ang kanyang daddy pero matigas pa rin ito. Hindi niya ito masisisi dahil nasaktan si Joaquin. Siya ang nahigit na apektuhan noon. Lalo pa at ang mamis mismo ni Erica ang mistress nito. Masakit iyon para sa kanya. He felt he was betrayed. I hope Joaquin will listen to you. Yun nga rin ang sal niya. Mommy, gagawin ko po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Magkakaisin sila ni Daddy. Hindi ako nagkamali sa desisyon ko na ipakasal kayong dalawa noon. Maswerte ang anak ko, Stella. At ikaw ang naging asawa niya. Ngumiti siya. Labis-labis siya nagpapasalamat at pagtanggap ng pamilya ni Joaquin sa kanya. Ilang araw pa nagstay sa hotel sina Joaquin at Stella kasama ang anak nila. Napilit na rin silang umuwi dahil nagyayaya na si Sebi na umuwi dahil namimiss na nito ang playground niya at ang aso niya. Kinailangan na rin ni Joaquin na bumalik sa kumpanya. Naisip nilang magbakasyon pagkatapos ang problema niya sa kumpanya niya. Didiretso na si Joaquin sa Ace pagkatapos niyang ihatid ang mag-ina niya sa kanilang bahay. Bye, Daddy. Paalam ni Sebi sa kanyang ama habang kumakaway. Hindi na siya bumaba pa ng sakyan. Lumapit si Stella kaya lumabas na rin si Joaquin sa sakyan. Pinalibot niya ang kamay sa bewang ng asawa at hinapit ito palapit sa kanya. He kissed her wife on her lips. Joaquin, mag-iingat ka ha. Saad ni Stella pagkahiwalay ng kanilang labi. Kayo rin, mag-iingat kayo dito. I love you. Mabilis na itong ginawaran muli ng halik sa labi ang asawa na ikinatawa ni Stella. Lumapit si Joaquin sa mga bodyguards at nakasunod sa kanila kanina sa kabilang sakyan. Mahigpit ito nagbilin sa kanila na dadaanan muna sa kanila at i-check maigi ang lahat papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Joaquin. Wax, ano nang resulta? Alam niyo na ba kung sino nakot sa asawa ko? Tanong ni Joaquin sa kapatid niya. Wala pa, Joaquin, pero mahigpit ang pagbabantay ngayon sa bahay niyo. Nakaupo si Wax sa couch na naroon sa pisina ni Joaquin habang nakatayo siya sa harap ng glass wall. Nagkasulbong ang kilay niya na makita si Aldrich na pumasok kasunod si Nico. What are you doing here? Iritado niyang tanong sa pinsan. Nakipagsukatan ito ng tingin sa kanya at ganoon din ang ginawa niya. Enough, Joaquin. Nandito si Nico dahil may mahalaga siyang sasabihin sa iyo. Umupo na rin si Nico at Aldrich sa upuan sa harapan ng desk ni Joaquin. Sumunod na din siya at umupo sa swivel chair. Nilapag ni Nico ang dala nitong folder. Pinuksan iyon ni Joaquin kahit nagtataka siya kung ano ang laman nun.
Si Tita Barbara may kagagawa ng lahat ng paninira sa kumpanya mo. Pati rin sa lumabas na balita sa inyong dalawa ni Erica. Napabuntong hina si Joaquin. Wala talagang dulot na maganda sa buhay namin si Tita Barbara. Nakakuha na ng sapat na ebidensya si Aldrich sa ginawang paninira ni Barbara sa kanyang kumpanya. Mayroong binayaran si Barbara na nagtatrabaho sa loob ng kumpanya ni Joaquin upang maging mata niya sa lahat ng mga gagawin ni Joaquin. Si Camille, ang bagong marketing specialist na kapalit ni Stella noong pinag-resign niya ito. Imbes na ang kumpanya niya ang hinahanapan nito ng client, ang kumpanya ni Barbara ang ibinibida nito. Palihim na sinisiraan nito ang bawat kliyente na nakakausap ni Camille. At nalaman din namin, si Tita Barbara ang nagpadala ng picture noon kay Stella. Nagsalita na isang columnist ng magazine na binayaran ni Tita Barbara nagpapakalat ng mga litrato niyo ni Erica. Galit na saan ni Nico. Nanginginig din ang palad ditong nakatikom. He is the best friend of Erica, kaya nasasaktan ito at nagagalit sa ginawa ni Barbara dahil nadadamay si Erica. Paano mo nalaman, Nico? Tanong ni Joaquin. Nagtaas baba ang Adam's apple ni Nico, kakapigil sa galit kay Barbara. Kay Tita Selena. Siya ang nagturo na kausapin itong columnist. Sa kanya ko nalaman ang lahat. Naging malambot ang ekspresyon ng mukha ni Joaquin nang maalala si Erica. Pinagtaasan niya ito ng boses at nagalit siya rito, pero wala pala talaga itong kinalaman. Maayos natin ang gulo na ginawa ni Tita Barbara, Joaquin. Don't worry, ang iisipin na lang natin ay nagpadala regalo sa asawa mo. Saad ni Aldrich. Tumayo si Wax at lumapit sa kinaroroonan nilang tatlo. Hindi kaya si Tita Barbara rin ang may kagagawan sa bagay na iyan? She did it before. Si Stella ang ginamit niya para saktan si Joaquin. Wika ni Wax sa kanya. At ano naman ang dahilan niya? Bakit ako pinupuntaran niya? Dahil ni Erica, Joaquin. Nasaktan si Erica ng sobra sa paghiwalay niya noon. Hanggang ngayon ay nagalit ka sa kanya. Nasaktan pa rin si Erica. Tita Barbara did because of Erica. Napatigil ang pag-uusap nila nang pumasok na tila may masamang balita na hatid si Johnson sa kanya. Agad nakaramdam ng kaba si Joaquin base sa ekspresyon ng mukha nito. Anong nangyari, Johnson? Napatayo si Joaquin sa kaba at hindi niya maintindihan. Anong problema, Johnson? Tanong din agad ni Wax. Nagpalipat-lipat pa ng tingin si Johnson sa kanilang apat. Sir? Si Ma'am Stella po. Napatayo na rin ang tatlo nang marinig ang sinabi ni Johnson. Lumapit pa si Joaquin. Dinala siya sa ospital. Tumawag po si Nana. Hindi na pinatapos pa ni Joaquin ang sasabihin ni Johnson. Mabilis siyang umalis sa opisina upang puntahan ang kanyang asawa. Labis-labis ang kanyang pag-aalala ng mga oras na iyon. Sumunod na rin si Wax at Aldrich at Nico sa kanya. Hindi totoo yan. Saad ni Stella habang umiiyak ito. Napaiyak na rin si Joaquin habang nagwawala si Stella at humahagulhol dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Awang-awa siya sa kanyang asawa. Kung pwede, siya na lamang ang masaktan. Huwag lang niyang makita na ganito nasasaktan ang kanyang asawa. I'm sorry, but you lost your baby. You had a miscarriage. Saad ng doktora kay Stella. Niyakap niya ito at pilit na pinakalma. Hinawakan siya nito sa damit habang umiiyak at nagtatanong ang mga mata na nakatingin sa kanya. Sabihin mo sa akin na hindi totoo na wala ng anak natin. Joaquin, sabihin mo. Nagmamakaawang saad nito. Hindi sumagot si Joaquin at niyakap lang ang asawa. Sabihin mo na hindi totoo, hindi ba? Umiiling na saad ni Stella. Stella, patawarin mo ako. Tanging nasabi ni Joaquin sa garalgar na rin boses. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Stella sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya. Hindi
Umiiling na saad nito habang patuloy sa pag-iyak. Hindi totoo yan! Niyakap na mahigpit ni Joaquin ang kanyang asawa. Durog na durog ang nararamdaman ni Stella sa mga oras na yun. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanilang anak. Masakit mawalan ng anak, lalo na bilang isang ina. Pilit na pinapakalma ni Joaquin si Stella. Kahit nasasaktan siya, ay kailangan rin niya maging matapak at malakas para sa kanyang asawa. Hinalikan ni Joaquin ang ulo ni Stella habang iyakap-yakap ito at umiiyak sa bisig niya. I'm sorry, Han. Saad niya dahil hindi rin niya alam kung anong dapat sabihin para maibsan ang sakit na nararamdaman ng asawa. Lumapit na rin ang nanay ni Stella. Anak? Nay, wala na ang baby ko. Wala na, Nay. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang siya naprotektahan, Nay. Himuwalay si Joaquin sa asawa upang mayakap din ang nanay nito, si Stella. Matagal at mahigpit na yakapan ang dalawa. Doon man lang ay maibsan kahit papaano ang sakit na nararamdaman ni Stella. Anak, magpakatatag ka. Malalagpasan niyo rin itong pagsubok nito. Narito kaming lahat, nagmamahal sa iyo, anak. Saad ng nanay ni Stella habang marahil itong tinatapik ang kanyang likuran. Pagod na nakasandal sa upuan si Joaquin habang nakatingin sa natutulog na asawa. Marin siyang napapikit at di napigilan na mapaiyak nang maalala ang nangyari sa kanilang anak ni pinagbubuntis ni Stella. Nawala ang kanilang anak. Lahat sila ay masaya at excited sa magiging anak na muli ni Stella, pero ngayon ay wala na. Anak? Pagtawag ng atensyon ni Clara sa nakapikit na anak. Muli nagmulat ng mata si Joaquin at malamlam ang mata nang umiti sa kanyang mami. Lumapit si Clara sa kinaroroonan niya at umupo sa kanyang tabi. Si Alfonso ay naroon din at nanatiling nakatayo at nakatingin lamang sa kanya. Kumusta si Stella? Tanong nito pagkawalay nito mula sa pagkakayakap sa anak. Hindi matanggap ni Stella, ma'am. Nagkatinginan si Clara at Alfonso. Anak? May ideya ka na ba kung sino ang gumawa nito? Tanong muli ni Clara. Hiklan si Joe. Si Barbara. Siyang naisip namin gumawa nito sa asawa niya. Like what Nico said, si Barbara may kagagawa ng mangyayari sa kumpanya niya. Kaya alam niya ito rin ang nananakot sa asawa niya. Dahil ba kay Erica? Ginagantihan ba siya ni Barbara kaya niya ito ginagawa sa pamilya? Ito mga katanungan sa kanyang isipan kung bakit nakakagawa ng masama ni Barbara. Ayon sa security guards nila, nasa garden ang mag-ina niya nang may nagbigay ulit ng patay na hayop sa kanyang asawa. Mahigpit na binili niya sa mga bodyguards ni Stella na lahat ay dadaan sa kanila anuman ang dumating sa bahay nila. Basta lang daw may nag-iwan sa labas ng gate na hindi nila napansin. Noong napansin nila, sakto naman na nagtatakbo si Sebi at napansin niyo ni Stella kaya lumapit ito sa kanila. Hindi na nila napansin na nakalapit sa kanila ang asawa niya. Nagulat ito at hindi napigilang mapaiyak sa takot pagkakita sa laman ng box. Sunod na nangyari ay dinigo ang kanyang asawa. Si Tita Barbara. Siya nagpadala noon ng mga pictures namin ni Erica sa asawa ko. Pinalabas sa pictures noon na may relasyon kami ni Erica. Pero lahat ng yun ay naka-photoshop. Siya lang ang may posibilidad na gumawa rin ng bagay nito sa amin. She'll pay for this, Mom. His teeth gritted in anger. Pagkatapos sabihin ni Joaquin ay agad lumabas ang kanyang ama. Alfonso, saan ka pupunta? Tinawag pa ito ng mami niya pero hindi ito tumigil. Walang lingon-lingon na nagpatuloy itong lumabas ng kanyang silid. Alam mo, Erica, hindi mo dapat iniwan si Joaquin noon. Look at you. Ikaw ang nagbumukhang kawawa. Ikaw ang nasasaktan. Saad ni Barbara sa anak habang palakad-lakad ito sa harapan ni Erica. Nasa Singapore sila kasalukuyan. Sopistikada ang datingan ni Barbara sa suot nitong hapit na dress sa kanyang katawan. Si Erica naman ay panay ang sulyap lang sa ina. Nasa loob sila ng kanilang hotel room. Nakahawi ang kurtina kaya kitang-kita
ang kabuuan ng syudad. Mom, I don't want to talk about it. It's all in the past now. So please, tigilin mo na si Joaquin. Nauubos ng presensya ni Erica na saad kay Barbara. Palagi nitong pinipilit ang tungkol sa kanal ni Joaquin. At ito na naman ang binubuksan niyang topic nila. She's trying to convince Erica to seduce Joaquin. But it's not too late, Erica. Mabuti at nakinig ka sa akin na mag-ayos man lang. Dapat ipinakita mo kay Joaquin kung anong nawala sa kanya. Hindi yung kinakaibigan mo pa. Lalo ng asawa niya. For God's sake, Erica. Kailan ka ba matututong lumaban? Kayang-kaya mong bawiin si Joaquin kung tutuusin. Nasa iyo na siya nung umalis si Stella at pinakawalan mo pa. Napabuntong hininga si Erica. Mom, ikaw bang gumawa ng dahilan? Kaya nagkasira nun ang dalawa? Biglang naitanong ni Erica. Kinabahan si Barbara sa biglang pagtatanong ni Eric sa kanya ng ganon. She looked away and avoiding her gaze. Umupo siya sa couch na naroroon at uminom ng alak. She calmed herself. A sarcastic smile emerged from Erica's lips. Naiiling na tumayo siya at kumuha rin ng alak. Nakatayo siya sa harapan ni Barbara. I can't believe that you did it. Hindi ko alam na ganun ka kadesperada para paghiwalin ang dalawa. Ano bang napala niyo sa ginawa niyo? Inis na ligot ni Erica ang laman ng baso at padabog na binagsak ang walang laman na baso sa harapan ni Barbara. Nagulat ito sa inasal ng kanyang anak. Mainhin si Erica at malumanay. I just did it for you. Ikaw ang nauna kay Joaquin. Bakit kasi? Mom? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ko iniwan si Joaquin. Huwag mo na silang pakialaman. Spare them. Or else, I'll cut my ties on you. Hindi mo na ako makikita. Madiin na saad ni Erica sa inis na nararamdaman sa ina. Napatayo si Barbara sa sinabi ng anak. No, please Erica, huwag mong gagawin yan. You're all I have. Pati ba naman ikaw? Iiwan mo ako dahil sa kanila? Napabugan ng hangin si Erica at nagpipigil ng galit. Okay, titigilan ko na sila. Basta hindi mo na ako iwan anak ha? Niyakap ni Barbara si Erica. Ayoko lang na nakikita kang nasasaktan anak. I'm your mother at gagawin ko ang lahat. Maprotektahan lang kita at makabawi sa nagawa kong pagkakamali noon. Mom? Pero mali ang ginagawa nyo. Sinisira nyo si Joaquin. Alam mo kung gaano ko siya kamahal. Kaya ko nga ginagawa ito para sa iyo, Erica. Just trust me. Magiging sa iyo ulit si Joaquin. Anong ibig mo sabihin, Mom? Sigurado ako na may natitira pang pagmamahal si Joaquin sa iyo, anak. Ikaw ang nauna niyang minahal. Gamitin mo yun. Nagawa mo na siyang paibigan sa iyo noon at magagawa mo ulit ito ngayon. Mom? Ayoko makasi... Mahal mo ba si Joaquin, anak? Tumango si Erica. Nakakaramdam ng kasiyahan si Barbara dahil unti-unti nitong naudyukan ang isipan ng anak. Isipin mo ang sarili mo. Gusto mo ba na patuloy ka lang nasasaktan nang hindi man lang lumalaban, ha? Napaisip si Erica sa sinabi ng kanyang ina. Naging duwag nga siya noon dahil iniwan niya si Joaquin na hindi man lang ipinaglaban ang relasyon nila bago siya umalis. Kung noon, basta ka nalang umalis, ngayon ipaglaban mo ang pagmamahal mo. Patuloy pang sulsul ni Barbara kay Erica. Paano kung hindi ko magawa? Mahal niya si Stella at hindi ko kaya, Mom. Kaya mo yan, Erica, at tutulungan kita. Makukuha mo rin si Joaquin. Wala namang mawawala kung susubukan mo. At least, wala kang pagsisisihan sa huli. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.
Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time